Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, hipanin niyo ang trumpeta. Araw at gabi, sambahin niyo ang Diyos, bituin nagninig. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, hanaman at hayop, purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya, gumawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Isidro, ang patron o pintakasi ng mga magsasaka. Tayo nagpapasalamat dahil sa kanyang halimbawa, pinakita niya na may kabanalan sa paggawa, sa pagtatrabaho, kahit na simple o ordinaryong ating mga ginagawa. Pagdasal natin sa banal na misang ito ang ating mga kapatid na magsasaka, ang mga simpleng manggagawa. Dahil madalas binabaliwala natin ang kanilang mga trabaho, na kung saan tayo din naman ay nakikinabang. Pagdasal din natin lahat ng mga empleyado na nahihirapan, naway sila'y palaging palakasin ng Diyos. Makita sana nila na kanilang pagpapagod ay isang pakikisa sa paggawa ng Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo nagtrabaho para lang kumita at nakalimutan natin na makakita ng kahulugan sa ating mga ginagawa. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay minsan pa makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal. At ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangisawaan, para alagaan ang tanang umiiral sa sansinuko. Ang maasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, ipagpagtuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maano, sapagkat marami akong tagasunod
sa lungsod na ito. Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas, wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na yan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit, hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang mananatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya at naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ang tambuling, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang pinansuog. Puriin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, Alleluia, 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 Kristo'y lang magtiis ng tagumpay, ay nakamit at sumaatin ang langit. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap.
Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa pinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw nino man. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Tanong lang po, alam niyo po ba yung kantang Row, Row, Row Your Boat? Alam niyo po bang kantahin? Wag na po, no? Baka umulan. Pero, ito pong simpleng kantang ito, natutunan natin ng mga bata pa tayo. Meron pong malalim na tinuturo sa atin tungkol sa buhay at tungkol po sa trabaho. At ito rin po ang sikreto ng buhay ni San Isidro Labrador. Si San Isidro ay hindi po hari, hindi rin po siya pari o religyoso. Hindi rin po siya mayaman, isa lang po siyang naging ordinaryong magsasaka. Pero bakit hanggang ngayon, mahal na mahal po ng mga tao si San Isidro? Bakit po si San Isidro banal sa mata ng Diyos? Dahil natutunan po ni San Isidro na isagwan o i-row ang buhay niya na may kapayapaan, may kababaang loob, at may kagalakan. First, remember this. Row, row, row your boat. Isagwan mo ang bangka ng buhay mo. Do not row somebody else's boat. Hindi rin po sinabi sa kanta that you should row the boat that other people force you to row. Ang sabi po, row your boat. Marami po kasi mga tao ngayon pagod na pagod sa buhay. Hindi dahil mahirap ang trabaho nila, kundi dahil buhay ng iba ang binubuhay nila. Di po ba? Merong mga ibang tao, maraming problema, pero pinoproblema nila, hindi naman ang sarili nilang problema. Pinoproblema nila yung problema ng ibang tao. Di po ba? Nung buhay pa po si San Isidro, pinakikialaman ng ibang magsasaka yung trabaho niya. Pinag-uusapan siya, bakit tanghali na daw po siyang nagtatanim at nagtatrabaho. Hindi naman kasi nila alam, bago po pumunta sa bukid itong si San Isidro, bibisita muna siya sa simbahan para manalangin. Tignan niyo po yung ugali ng ibang tao. Imbes na magtrabaho sila sa sarili nilang bukid, binabantayan nila yung bukid ng iba. These people were not rowing their own boat. They were not focusing on their own task. Minsan, ganyan din po, diba, sa buhay natin. Masyado tayong pakialamera sa buhay ng iba. Amen? Amen. Aminin niyo, hiya pa kayo eh. Imbes na ayusin natin yung sarili nating pamilya, bakit pinakikialaman mo? Nagkokomento ka pa sa pamilya ng iba. Imbes na pagbutihin mo yung trabaho mo, abala ka sa inggit dahil yung iba na promote, mas mataas yung sweldo nila kaysa sa iyo. Imbes na ayusin natin ang relasyon natin sa Diyos, mas abala pa tayo sa kasalanan ng ibang tao. Imbes na ayusin natin ang sarili nating buhay, palagi mong tinitignan, chinecheck yung social media ng iba. Mga kapatid, baka napapagod ka sa buhay kasi maling bangka ang sinasagwan mo. Amen? Hindi mo naman dapat kontrolin ang buhay ng iba. Hindi mo naman kailangan bantayan ang bukid ng iba. Ang tawag sa iyo ng Diyos ngayon, ayusin mo muna yung puso mo. Trabahuhin mo muna ang buhay mo. Ang sagwan mo ay yung bangka o buhay na binigay ng Diyos sa iyo. But second reminder for us today, paano mo iro-row yung bangka mo? Gently, gently, gently. Ibig po sabihin, wala dapat galit.
Dapat walang toxic na ugali. Hindi dapat puno ng pagrereklamo yung paggawa mo, kundi gently do your work. Always with love, always with peace, always with kindness. Mga kapatid, marami pong tao, masipag naman, pero hindi po sila payapa. Marami naman pong tao nagtatrabaho, pero galit na galit sa mundo. Marami pong tao, maraming pera, mayaman, pero hindi po tahimik ang kanilang kaluluwa. Si San Isidro po, kahit na mahirap na magsasaka, payapa ang puso. Bakit? Dahil bago siya magtrabaho, nagdarasal siya, inaalay niyang kanyang ginagawa palagi sa Diyos. At habang nagtatrabaho daw po si San Isidro, palagi niyang kasama ang Diyos. May kwento pa nga po tungkol kay San Isidro. Minsan, nahuli daw po siya sa bukid dahil nagsimba siya. At nagrereklamo daw po yung amo niya. Pero nung tinignan nila yung bukid niya, meron daw pong isang anghel na tumutulong sa pag-aararo. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag inuna mo ang Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? At tandaan niyo po ito, the way you work matters. Hindi lang po importante yung magtrabaho ka. Mas importante kung ano kang klaseng tao habang nagtatrabaho ka. Kasi pwedeng very hardworking ka, pero ang sama-sama naman ng ugali mo. Pwede pong successful ka, pero sinisira mo naman ang pamilya mo. Pwedeng puno ka ng pera, pero walang kapayapaan ang puso mo. Kaya nga, isang sekreto ng masayang buhay is to work gently, gently, gently. Because success without peace is failure. Tandaan niyo po yan. Ang tagumpay na walang kapayapaan ay kabiguan. Amen? But third reminder, saan mo dadalhin ang bangka mo? Saan mo dadalhin ang buhay mo? Ano pong sabi ng kanta? Down the stream. Hindi po pataas, hindi kontra sa agos, pababa. Kasi kapag kumukontra ka sa agos ng buhay, mauubos ang lakas mo. Di po ba? Marami po mga tao ngayon frustrated kasi pilit nilang kinokontrol yung hindi naman nila makontrol. Pilit nilang binabago yung hindi nila mabago-bago. Pilit nilang hinahabol yung hindi naman binibigay ng Diyos para sa kanila. Pero minsan, peace comes from surrender. Ang kapayapaan ay nagmumula kapag sumusuko tayo sa Diyos. Minsan, kailangan mong tanggapin na hindi yan ang plano ng Diyos para sa'yo. Para maging payapa ka, para maging masaya ka, kailangan mong tanggapin at hintayin may ibang plano ang Diyos para sa iyo. Amen? Si San Isidro po, hindi man naging mayaman, pero naging banal siya. Hindi man po siya sumikat sa mundo, pero naging dakila siya sa langit. At minsan mga kapatid, the happiest people are not those who have everything in life, but the happiest people are those who have learned to flow with God. Kaya kung gusto mong magtagumpay sa buhay, huwag ka lang susunod sa agos ng mundo. Ang mas mahalaga, sumunod ka sa agos ng kagustuhan ng Diyos. Fourth and last, para po mabuhay tayong tunay, ano pong kailangan natin gawin? Anong sabi po nung kanta nung maliit tayo? Merrily, merrily, merrily. It means that you should live your life with joy. You should live your life with cheerfulness. Tingnan mo nga yung katabi mo, anong itsura niya? Masaya? Malungkot? Kapatid, maiksi lang ang buhay. Hindi natin alam kung gaano pa kahaba yung ating buhay. Bakit inuubos mo sa pagsisimangot? Di po ba? Anong mas nakakapagod? Yung nalulungkot o yung masaya? Ano po? Yung nalulungkot. Di po ba? Pero bakit palagi mong pinipiling malungkot, magbwisit, magbugnot? Baka nasanay ka na. Amen? Pero pwede mo pa rin naman sanayin ang sarili mong maging masaya.
Amen? Merong mga tao ngayon nalulungkot, hindi sila masaya, wala silang gana, kasi wala silang pahinga. Merong mga tao, puro pera, pero wala naman silang konsensya. Si San Isidro, napagod din naman po eh. Nasa bukid siya, pinagpapawisan, mainit, maputik, hirap yung kanyang naranasan. Pero sa gitna ng kanyang pagsubok, masaya siya. Bakit? Because joy does not come from easy work, but joy comes from meaningful work. Kahit na madali yung trabaho mo, kung hindi ka nakakakita ng kahulugan dyan, magiging miserable ka. Pero kahit na napakahirap, pagod na pagod ka, mabigat ang iyong trabaho, kung nakakakita ka ng kahulugan dyan, magiging masaya ka. Kaya bakit yung mga kapatid nating OFW, diba? Ilang taon na sila, meron mga iba dyan, 10 years, 15 years, 20 years. Hindi nakakauwi dito, pero hindi sila sumusuko. Kasi alam nilang dahilan, bakit nagtatrabaho sila. Oo, nalulungkot sila, pero kapag naaalala nila yung dahilan, bakit nandun sila, nakalayo sila sa kanilang pamilya, diyan bumabalik yung kanilang galak. Diyan lumalakas sila sa gitna na kanilang pagtatrabaho. Napakaganda po nung sabi ng isang pilosopo, ang paalala niya, our truest life is when we are in our dreams awake. Ulitin ko po yun. Our truest life is when we are in our dreams awake. Ang pinakatunay na buhay daw po natin ay kapag sinasabuhay natin ang ating panaginip, nagising tayo. Kaya nga po mga kapatid, kapag mahal na mahal mo ang iyong ginagawa, kahit napagod ka, fulfilled ka, puno ka, malakas ka. Amen? Kapag kasama mo palagi ang Diyos sa iyong trabaho, kahit na simple ang buhay mo, payapa ka, buo ka, ganap ka. Kaya sa banal pong misang ito, inaanyayahan tayo ng Diyos. Huwag mong ikumpara ang buhay mo sa iba. Huwag mong iraos lang ang buhay mo sa galit. Huwag kang kontra ng kontra sa plano ng Diyos. Huwag mong kalimutan maging masaya sa lahat ng iyong ginagawa. Dahil ang tunay na successful na tao ay hindi yung maraming pera at kayamanan. Ang tunay na successful na tao ay yung may payapang puso at nagtatrabaho para sa Diyos. Amen? Sana tulad po ni San Isidro, matuto po tayo. Pray well, work honestly, love deeply, and row gently with God. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin ngayon ang ating mga panalangin sa Diyos. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nawawalan ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa kagalakan na nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit sa kanilang nadarama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ngayon ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamagitan ng biyaya ng Espiritu na makapagtiisan ang mga paghihirap ng buhay na ito na may kagalakan. Dahil sa pagkabatid na may kaligayahan, naghihintay sa langit para sa amin. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal, at ikaw ang tumawag sa aming paglilingkod, para pangisawaan ang tanang umiiral sa San Sinukob. Amasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan ang pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, daganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal. Si San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang Panginoon ang aking damlang, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindang matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahabag. Buhay ko may pagtangkan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking damlang, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindang matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Manalangin tayo. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani na mga magsasakang kagaya ni San Isidro, ang pinagpaguran nila sa tag-ulan at tag-araw, ay siya nawang maging pagkain at inuming sa amin nagbibigay buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paano manatiling masaya
payapa sa ating buhay. Tignan natin ang buhay ni San Isidro na binigyan niya ng focus, pansin, sarili niyang buhay. Lalong-lalo na, inuna niya ang kanyang kaluluwa. Inalay niya ang lahat sa Diyos. Hindi siya pakialamero. Kaya sabihan mo yung katabi mo, huwag kang pakialamera. Huwag kang pakialamero. Focus ka muna sa buhay mo. Di po ba? Sarili mo palang trabaho, hindi mo na natatapos. Pati ba naman trabaho at buhay ng iba? Bibigyan mo ng oras at pansin. Di po ba? Pero pangalawa, paano ka magtrabaho? Gently. Pag mabigat ang iyong puso, alisin mo yung galit, alisin mo yung lungkot, alisin mo yung pag-aalala sa puso mo. Si San Isidro palaging nag-uumpisa sa kanyang pagtatrabaho, sa pananalangin, sa pagbabalik loob sa Diyos. Pero pangatlo, hindi sumusunod sa agos si San Isidro sa mundo. Sumunod siya sa kagustuhan ng Diyos. Pero pang-apat, ginawa niya ang lahat na may tuwa sa kanyang puso. Napapagod ka, hindi dahil marami kang ginagawa. Napapagod ka kasi hindi ka nakakakita ng kahulugan sa iyong ginagawa. Kaya nga, mga kapatid, ano man ang ating trabaho, ano man ang ating ginagawa, alay natin ngayon sa Diyos. At kamuka ni San Isidro, wag lang nating naisip na tayo magtagumpay sa buhay na ito. Naisip natin na tayo ay makauwi sa karya ng Diyos para tayo ay mabuhay kasama niya sa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.